Yes! Bakit ang hina, no? Naririnig kaya yan? Ayan ka na naman, sabi mo may riri, pero hindi ha. Hello naman sa ating mga Econin fans and supporters. Mga tagahanga ni Papa Echo, Jericho Rosales, at saka ni Janine Gutierrez na talaga namang wow. Laging nagbibigay ng ano sa atin ng mga mensahe, nagpapadala ng mga sign ng update, etc. etc. Actually, update natin 'to matagal na eh. Kaya lang since 15 days ago po na nagkaroon tayo ng mga problema, mga issue, nagkasakit po ang inyong lingkod, nagkaroon ako ng sore throat, ilang araw din ako walang boses, di ba? Pero dito po sa pagbabalik natin, bibigyan namin ng mga, especially sa mga fans ng Econin, bibigyan namin kayo ng balita kasi nga nung eleksyon, nung kampanyahan, itong si Echo ay talaga namang naging present, naging visible sa lahat ng parte ng Bicol region mula sa Albay, Legazpi, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, sa Dait in particular, tapos Masbate, at marami pang iba sa Bicol para po ikampanya ang party list na Ako Bicol na kanyang isinusulong at sinusuportahan. At siyang nagsilbing ngayong boses o spokesperson na kung nung mga nakaraang eleksyon or pagsali sa politika ng Ako Bicol party list ay mga tinig at mukha ni na mga yumaong Eddie Garcia, Nora Honor at iba pang mga outstanding Bicolanos ang nagrepresent this time si Jericho yan. At na-iba-vlog na natin yan dito, na-i-share na namin sa inyo. So, gusto ko lang i-connect kasi nung time na kinakampanya na to, nagkaroon kami ng pagkakataon na yung isa sa mga handlers niya or isa sa mga malalapit niyang kaanak na Bicolanong nakausap namin, pinatanong ko kasi hindi ko nga makontakt, hindi nga kami nagtatagpo ng oras pag nagtatawagan. Sabi ko, uy, paano yan? Kasi si Janine, very tawag namin ito, very active at very yung kumbaga labas sa talagang pinapakita niya na kinakampanya niya yung isang party list naman na hindi Ako Bicol. Yung party list ni na Chel Joke, no? Ano nga ba party list yon? Yung nanalo rin, nakakuha rin ng maraming seats. Ano ba, pinagsasasabi, hindi ka kasi bumoboto eh. Ito si Donita, pinainit na naman ang ulo ko. Anong kabayan pinagsasasabi mo? Diba? Basta may kinalaman sa bayan. Kasi hindi na binoto ko. Siyempre, binoto ko. Ako Bicol, no? Kasi hindi nawala na sa isip ko. But, ang istorya lang po dito, walang personalan to, kanya-kanya tayo ng trip dito. Si Janine, naging very, yun na nga, aktibo at saka yung hindi siya nagpa-control or hindi siya nagpa-apekto doon sa mga sa iba na kumakampanya rin ng mga party list. Kasi si Kim Chiu, ang kinampanya niya ang probinsyano ako. Iba yung ang probinsyano sa probinsyano ako ha. Yung ang probinsyano si Piolo Pascual lang natatandaan natin na nag spokesperson doon. Tapos itong si Alex Gonzaga parang isang somewhere in Visayan group din. Tapos si Yasi Pressman, of course, yung Bicol Saro. Basta si Janine iba doon sa ano. So gusto lang namin i-discuss dito na kahit daming bagay nilang pinagkakasunduan bilang magjowa, magsyota, lalo pat si Janine din naman ay halos magkasunod ang trahedya na naranasan bilang namatay ang kanyang lola Pilita at sa kanyang lola si Nora Honor, hindi yun nakapag sa kanya, parang naging outlet pa nga niya na in-involve niya ang sarili niya doon sa pagkukumbinse ng mga tagahanga niya at mga ibang mga botanteng Pinoy na nabigyan naman ng pagkakataon yung party list na ini-endorso niya na nakalimutan ko nga kung ano. Pero sikat yun oposisyon yun pasensya na. So, yun na nga, habang si Echo ay ganyan nangangampanya ng isang party list na Bicol-based, si Janine naman
ay nangampanya din ng gusto niya na I'm sure hindi naman din kumpara kay Eco na si Eco bukod sa pinaniniwalaan niya yun syempre may allowance, may TF yun. Alam ko si Janine parang for the love of lang yun di ba? Kasi yun yung akbayan ba? Tama ba ako? May akbayan na party list yun tama ako. Akbayan. Maraming salamat Jen Idong. So, Akbayan Party List yung inendorso ito ni Janine. At nanalo, nakakuha nga na alam ko, 2-3 seats yata ang nakuha sa samantalang yung ako Bicol, parang 2 seats ang nakuha sa Congress. So anyway, to cut the story short, ganun ang klase ng relasyon nila. Siguro may mga personal na bagay na talagang hindi pa magtutugma sa ngayon at may kanya-kanya silang mga prinsipyo at pinaniniwala ang mga grupo. Kaya nandun sila sa magkaibang party list or magkaibang kumbaga spectrum ng politika dahil obviously itong si Akbayan at saka si Janine naniniwala sila siguro dun sa oposisyon, sa mga ibang pagbabago na hindi naman din natin masasabing hindi pinaniniwalaan din ni Jericho, but since nandoon siya sa Ako Bicol Party List, yung mga advokasya ng Ako Bicol naman ang kanyang sinusulong. Pagdating sa kanilang mga career, yun na nga, busy ngayon ayon sa aming kaibigan at mga kasama ni Eco sa pelikulang Quezon, malapit na po nilang matapos at nakakatuwa nga daw yung shooting kasi yes, bumibisita si Janine sa shooting ng Quezon at natatawa nga daw kasi di ba yung ilong pag nilalagyan ng prosthetics na para tumangos kasi si Manuel Quezon sobrang tangos ng ilong medyo inaabot ng oras at nagkakaroon pa ng kantsawa kasi alam mo naman si Eco minsan Kengkoy pag walang sa set kinikengkoy niya yung karakter. Pero syempre, bilang isang seryosong aktor siya, alam natin na magagampanan niya ng bonggang-bongga itong pelikulang Quezon na siguro isa rin sa magmamarka bilang landmark role niya dito sa showbiz or sa pelikula. Diba? Hindi nga imposible manalo siya ng award dyan. Plus of course, si Janine may pinagkakabalahan at sabi nga natin sa ngayon, yung kanyang management outfit na nakakausap din naman namin po, ang mga kumpare ko dyan, parang binibigyan lang nila ng tamang space at oras para mas manamnam maintindihan ni Janine yung emotional being niya dahil nga sabi nga natin 2 sa pinakamamahal niyang lola ang iniwanan siya ngayong halos magkasunod sila na namatay si Mamita Pilita Corrales at saka si Miss Nora Honor. Yun lang. So yun ang update namin. Masaya ang mga Econin, masaya ang kanilang love life. Hindi man sila nagtatagpo pagdating sa usapin ng politika, pero walang issue sa kanila dahil sila'y happy lang. At ang mga pictorial nila, nakita nyo naman yung mga cover ng mga magazine, ang mga kilalang mga magazine na talagang mga social. Nakikita natin ang mga post, ang mga damitan, kung paano sila inaayusan ng kanilang glam team, at yung mga looks, especially si Jenny na talagang isa sa may pinakamagandang mukha talaga sa showbiz, at talaga namang dalang-dala niya. And of course, si Eco na yes, yun na nga. Sana nga sa susunod kong pag-vlog dito, ibabalita ko sa inyo, tatanungin ko sila kung talaga may kailan ba nila nakikita ang sarili nilang naglalakad sa altar dahil magpapakasal na sila, magiging mag-asawa. Abangan po natin yan dito sa Bearable Channel. Ambet Nabus, nagpapasalamat. Maraming salamat sa lahat ng sponsors ko. Alam nyo na yan kung sino-sino kayo. Ideal Vision, Mama Shakable Revilla, at marami pa pong iba. Colonel Jundi Mayuga, Lani Chulenko Michel, si Bel Constantino, at lahat po kayo, Lunita de Dios Kasuki, kapatid, magpagaling ka ha. Bye!